yun ang pagkasabi ko sa press con. Abangan nyo, isiwalat ko lahat ng mga involved dito sa droga sa Pilipinas sa aking nalalaman. So naputol na yon kasi pinahinto ako na magsalita. Binalik ako sa EIDG, sa opisina ng EIDG kasi doon ako nakadetain. After 2 days, binalikan ako ni Senator Bato de la Rosa. Kinausap ako tungkol sa footage ng CCTV sa Celan Hotel. Ang hotel na yon ay pagmamay-ari ng pamilyang Espinosa. Nung hinanap niya ang hard drive, sabi ko, nandoon kay Joby Espinido. Siya ang kumuha. Pumasok dito, sabi ng mga empleyado. Nung binanggit ko na si Joby Espinido ang may hawak, denial niya si Joby Espinido at naka loudspeak ang cellphone niya. May cellphone siyang dalay. Naka loudspeak at denial namin si Joby Espinido. At sumagot, pagsagot ni Joby Espinido, ang bungad niya na sagot, "Sir, good morning po, sir." Sinabi ni si Bato, "Joby, sabi ni Kerwin at sa mga empleyado ng hotel, nasa iyo daw yung hard drive." Inamin naman ni Espinido, "Oo, sir, nandito sa akin. Nandito lang sa station." Kaya request ni Bato na ipadala sa Krame sa opisina ng EIDG. At yun, pinakausap ako ni Sir Bato, ni Espinido, at sabi sa akin, "Kerwin, kailangan mong sumunod sa plano. Basta hindi ka sumunod, basta di ko musunod ko no, ang nahitabo sa akong amahan, mausay mahitabo kanako. Kung dili ako ang mamatay, usa sa ako ang pamilya ang mamatay. Ako, nisunod ko ninyo, sir. Baway akong tubag." At sinabi ni Espinido, alam ni sir, kasi siya ang may utos sa akin na gagawin ko to sa inyong pamilya. So sabi naman ni Bato, "Kerwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo o sa pamilya mo o sa membro ng pamilya mo, sumunod ka na lang sa plano." Tapos ang tanong ako, "Sir, anong plano po ba?" Yung sagot ni Sir Bato, yung plano na idiin si Peter Lim at si Laila de Lima na kasali sa droga. Supplier si Peter Lim, isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas, at si Ma'am Laila, protector sa mga illegalista sa nagbebenta ng droga. Kung walang problema po yun, sir, gagawin ko yun. Tapos may isiningit na pangalan siya. Sinama pa ni Bato si Lovely Impal,
Peter Ko, Peter Lim, Ching Biloso, General Luot, at nitingog si Joby na isali daw si Congressman Richard. Inko ni Joby, mahirap yung pinagawa mo, Sir Job. Alam naman natin na malinis si Congressman Richard, si Richard Gomez. Basta isali mo lang. Pero nag-ano si Bato, basta ang siguraduhin mo lang, di ba na ano yung pangalan mo kung sa dinawit sa testimony sa affidavit doon sa Senado. Sinabi ko na hindi kasali, huwag niyang gawa ng problema kasi parang may ano siya parang may galit siya noon kay Congressman Richard. Kaya sinali niya, pero walang katotohanan naman yun. At hindi nasali nung nag-testify ako sa Senado. Ang nasali lang si Ching Biloso, si General Luot, Lovely Impal, Peter Ko, Peter Lim, at hindi ko na natandaan kung sino pa yung inuutos niya na isali. Pagkatapos doon, habang nandoon siya sa loob ng kwarto, narinig ng aking ina ang mga sinasabi niya. Pinatawagan niya, denial niya si Dayan. Sabi niya, kausapin mo si Dayan. Ikaw, sino yan, sir? Yung driver bodyguard daw ni Ma'am Laila. Yung driver bodyguard ni Ma'am Laila. Kasi para magkasinabot sa magkaintindihan sa gawing senaryo o salita doon sa Senado. Kasi kung nasubaybayan nyo yun, yung kay Dayan at yung sa akin, magkaiba ng date. Magkaiba ng pizza. Kaya sabi niya, mag-usap kayong dalawa, ayusin nyo yan. Kailangan magtugma ang mga pizza na nagkaroon ng tanggapan ng pera, drug money, sa dampa at sa mga lugar. Kasi nagkalain ang amuang istorya ni Dayan, Mr. Cherry. Magkaiba ang inyong kwento. Oh. So, kinausap kami si Dayan, nag-away pa kayo, naglalis pa mi. Inko, Dayan, tarungon tani kay kung masipya tani, patay na gyud tani, luoy kayo atong mga anak. So, Mr. Chair, point of order. Yes, Congressman Suarez. Some of us are not as eloquent as you are when it comes to Bisaya. Maybe a colleague of ours can translate yung mga Bisaya terms na binanggit ni Kerwin para mas maintindihan po natin yung mga sinasabi niya dito po sa hearing. Sige, ulitin mo ulit yung sinabi mo, Mr. Espinosa, at itatranslate ko. Mr. Chair? Tinawagan namin si Dayan kasi nahuli na si Dayan. Tinawagan namin ni General Bato sa panahon na yon. Tinawagan namin, tapos sabi ni General Bato, ayusin nyo ang statement, tarunga ang inyuhang statement nga magkatugma ang pizza at ang area kung saan nagkaroon ng pagbigay ng pera at pagtanggap ng pera. Kasi magkaiba ang aming
sinasabi. Sige, dahil magkaiba yung petsa at saka yung lugar ng kwento ni Kerwin at saka kwento ni Mr. Dayan, ang instruction sa kanila ni General Bato ay mag-usap sila para ayusin at magkatugma-tugma yung mga detalye ng kanilang narration. Sige. Para daw... Mr. Chair, clarification lang din. Yes, Congressman VG. Mr. Chair, I've noticed that the resource person mentioned Ching Biloso. That's the congressman. I understand that. But he also mentioned Richard Gomez. Is he referring Richard Gomez? And then he said another congressman, Richard. Is there another congressman? I mean, is there a third person? Or is just the same that... Because at that time, Richard is still a mayor. Hindi pa po, excuse me po, hindi pa po congressman si Mayor Richard noon. Panahon na yon. Mayor pa siya sa Ormoc. So, two-person lang. Yung Point of sinabi mo order, kanina, Mr. Chair. Richard Gomez, that's Okay. the same person. Okay. So, are you satisfied with the reply of Mr. I think Espinosa? he's just referring to two persons, Ching Biloso as the congressman, and the referring of Richard, Congressman Richard, is the same as Mayor Richard Gomez, but he is still not a congressman at that time. Sa katong panahon na dili pa siya congressman, si Congressman Richard. Mayor pa ng Ormoc. Okay, thank Di ba, Okay. ikaw, siguro mismo ikaw, nabasa nimo ang affidavit nga gipang papirmahan ni Joby sa mga tao nga nagtrabaho sa AMOA? Nga gipang, Okay. Mr. Chair. Sige, Ay, you can, dire-diretso ka na lang. Please, refrain from asking. You will have your time later unless a point of order is raised. And that is the only time that the chair will recognize you. If indeed it is a point of order. May I know what is the point of order, Congressman Abante? First of all, I think that Mr. Espinosa should always address the chair before he speaks, and that he ought to let the congressman finish his statement first. So, may I also request, Mr. Chair, that before any questions can be asked, that Mr. Kerwin would be able to finish his narration. Okay, let me remind again the members present that the ground rules that we have set for the Quadcom hearings is number one, we cannot interrupt our resource persons. Number two, no interjections will be entertained. And number three, if you wish to interpolate and ask questions to our resource persons, please signify your intention by asking the COMSEC to write your name in the list. As of the moment, we have a list of those who wants to interpolate Mr. Espinosa pagkatapos po ng kanyang salaysay. So, we will now proceed. Please, mahaba pa ba yan, Mr. Espinosa?